Tungkol sa purpose ng iglesia. Bakit nga po ba mayroong church? Bakit tayo nasa church? Maraming pagkakataon, katulad po ng isang pamilya, kapag yung dalawang yung lalaki at babae, pag sila ay nagpakasal o bumuo ng pamilya, meron silang plano, tama po ba? Sino po rin yung mga mag-asawa? Magkasama. May mga plano po ba kayo sa inyong mga pamilya? Meron, tama po ba? Meron plano. Pero ang isa pong masakit na katotohanan, pag meron tayong plano sa ating mga anak, paglaki nila, parang nag-iiba. Kung mga bata pa yung mga anak nyo, hindi nyo pa makikita, pero masalamin natin yung sa buhay natin, sa ating relasyon, sa ating mga magulang. Maraming buhay gano'n, maraming pamilya gano'n. Minsan hindi makita ng anak kung ano ang plano ng kanilang mga magulang para sa kanilang mga anak. Ang tanong, meron po bang magulang na magpaplano ng masama para sa kanilang mga anak? Wala po. Pero minsan yung mga anak, nag-iisip sila, hindi maganda yung plano ng kailang magulang sa kanila. Tama ba? Minsan ganun ang sitwasyon natin. Even in the church, pag tinanong ko po kayo, ano yung purpose ng church? At ang pwede nyo sabihin sa akin ay based on according to your own knowledge or pagkakaalam, yung pansarili nyong motibo, dahilan kung bakit kayo nasa church. Tama po yan? Minsan hindi natin nakikita ang church. Anong purpose ng Diyos? Ng Diyos, ng Panginoong Diyos, bakit meron church? If we will be asking, what is the purpose of God, bakit meron church? Mahabang sagutan po yan, mahabang tanungan. So, bali isa lang po yung in summary po, bakit meron church? So that lahat tayo maligtas sa magitan ng church, pakikinig ng salita ng Diyos. Lahat tayo lumago sa pananampalataya to make us edified. Lahat tayo ma-equip, matuto, matrain so that we can preach the gospel. At lahat tayo magkaroon na empower ng Panginoon upang lahat naman tayo makapag-share ng salita ng Diyos. Hindi po natatapos sa pakikinig ng salita ng Diyos ang purpose ng church sa buhay mo, kapatid. Ano ang purpose ng church na ito sa buhay natin? Una, tayo makakilala sa Panginoon. Pangalawa, tayo ay lumago sa pananampalataya natin. Pangatlo, tayo naman ay magkakaroon ng kakayahang makapagbahagi ng salita ng Diyos. At pang-apat, tayo naman ay makalabas at makapag-share ng salita ng Diyos sa mga taong wala pa sa Panginoon. Yun yung tinatawag po nating discipleship o yung Great Commission. That is the task of the church. Ang katotohanan, masakit na katotohanan, maraming church, they are not doing discipleship. Bakit po? Kasi they are contented na maraming tao sa church, napupuno, may evangelize, yes, you are saved. Pero ang totoo, marami rin kahit sa loob ng church, maraming hindi ligtas. Totoo po ba yan? Kapag tinanong mo isang kapatid, are you saved? Hindi nila alam kung anong sagot nila. Kapatid, meron ka bang assurance ng kaligtasan mo? Hindi nila alam kung anong sagot nila. Why? Because the church failed to address the issue to each one of you. Ano bang issue ng Diyos sa buhay mo, kapatid? Pupunta ka lang ng church, ang issue ng Diyos sa buhay mo personally, kahit sa personal God, kaligtasan mo. Una, maligtas ka. Kung hindi mo alam na ligtas ka ngayon, you have a problem. Bakit? Kasi Jesus Christ died on the cross so that you can be saved. Maalis ka doon sa kaparusahan ng iyong mga kasalanan. Sino po rito walang kasalanan? Ako, una-una na ako, meron akong kasalanan. Lahat tayo meron, tama po ba? So Christ died for your sin and for my sin. Yung kasalanan mo sa iyo yan, hindi ko kukunin yan. Yung kasalanan ko, akin din yun. Ano ibig sabihin nun? Pagbabayaran mo, kapatid ko, ano kasalanan mo. Tama ba? Pagbabayaran ko kung ano kasalanan ko, but because God loves us, binayaran na ni Kristo ang lahat ng kasalanan mo. Lahat ng nagawa mo kasalanan sa magulang mo, sa kapatid mo, sa kapitbahay mo, sa kahit ganito, tao, kahit sa sarili mo. And especially, all those things are sin against God. Binayaran ng Panginoon. Ang kailangan lang natin is to acknowledge that Jesus Christ died for us and He lives again, that we can claim that we are saved in Christ. Masakit pong katotohanan, maraming church na kung pupuntahan, maraming member ng church, hindi nila alam kung sila ligtas, or even if they have the assurance of salvation. Bakit hindi nangyayari yun? Why? Because sometimes the church failed to really emphasize on discipleship. Hindi po lalago ang church. Maraming
Mayroong dalawang klase ng paglago ng church dapat nating tingnan. Number one, quantity. Puno na po ng church. Yes, puno na po ang church. Tuwan-tuwa po ang Panginoon. Pero natutuwa rin ang diablo. Kapag maraming tao sa loob ng church na hindi paligtas at namumuhay pa patuloy sa kasalanan. Matutuwa po ba ang Diyos sa isang tao na namumuhay sa kasalanan? Hindi po. Tama po ba? O ikaw nga magulang, o anak mo namumuhay sa mali, hindi ka matutuwa kung nagdadrag sa anak mo. Anak mo yan, pero nagdadrag sa tusugan, nagbibenta na kung ano, hindi ka matutuwa. Even God. When you come here without recognizing your sin, hindi po natutuwa ang Diyos na pagkaya tayo, maawit, tumutugtog, nagbibigay. Hindi naman kailangan ng Diyos yun. Number one na kailangan sa iyo ng Diyos is to follow His words, to obey His words. Mawawalan po ng kabuluhan ng lahat ng bagay na ginagawa natin sa church if we fail to recognize ang nais pala ng Diyos sa buhay ko, obedience. Tama ba? Kahit naman kayo siguro, sa inyong mga anak, kahit matalino anak nyo, kahit may medal ang anak nyo, kahit may honor ang anak nyo, pero kung suwain naman sa inyo, hindi kayo matutuwa. Tama po ba? Kahit nga hindi ka talino ang anak natin, but meron siyang obedience, kasi obedience is a sign of respect. Tama po ba? Amen. Kung mahal mo ang Diyos, kung meron kang pagkahalang sa Diyos, because you receive Jesus Christ and the right of being a son of God, a child of God is with you, then you call your Father. Tama po ba? And when we disobey Him, we are disrespecting God. Saan ba natin sinusunod at nire-respeto ang Diyos? Dito lang po ba sa loob ng church? No. Dapat kahit paglabas natin ng church, we are respecting God through our obedience through His words. Paano tayo susunod kung hindi natin alam ang salita ng Diyos? Ano po sa inyo? Pag lumabas po ba kayo ng Sunday, paglabas pa ng pintuan ito ng linggo, natatandaan niyo pa kung anong pinag-aralan niyo ng linggo? Wala na. Pag nakalimutan niyo, wala na kayong i-apply sa buhay niyo from Monday hanggang Friday. Kasi Saturday, alam ko may prayer meeting kayo. Tama ba? So, mag-i-excited po tayo. Hindi lang sa pagkanta, hindi lang sa pagtugtog. Mag-i-excited tayo to hear the Word of God. Why? Kasi doon ko makikilala ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Maraming tao sa loob ng church, na-interview ko, minsan hindi na sila naniniwala sa mga taong tumatayo sa harap nila. Why? Because alam nila ang buhay ng mga tao sa tumatayo sa harap nila. That's why ang tangi po nating solusyon is for us to be obedient to God at magiging tapat tayo sa Panginoon, then people will believe in us. Ang topic po natin today is the disciple making. Sino po yung mga disipulo ng Panginoon? What is the meaning of disciple? A disciple is a follower of Jesus, a learner of Jesus. Ang ibig kong sabihin nito, tayo ay namumuhay ayon sa turo ni Kristo, hindi sa sarili nating katuruan. Kapag ikaw ay namumuhay, parang ganito, kung ikaw ay follower ni Sharon, anong tawag sa'yo? Ang galing. Pag ikaw ay follower ni, sino ba? Ni Vilma, ang tawag sa mga sumusunod kay Kristo, Christian. Pakitaas nga po yung mga Christian. Yan. Ang ibig sabihin niyan, you should follow Christ. Si Kristo dapat ang nasusunod sa buhay mo. That's why we have the Word of God, we have the Bible. At mangyayari lamang yan if we are being discipled. How do we make disciple? Yan po yung gusto ng Diyos. Nalulugod ang Diyos sa iglesia na nagmagawa ng disipulo, nag-make disciple. Why? Because sa isip ng Diyos, sa perspective of God, a disciple is the one who follows Him. The one who applies the teaching of His teaching in His life. Natutuwa po ang Diyos, nalulugod po ang Panginoong Hesus kung ang ating buhay ay nai-apply natin kung ano ang salita niya sa buhay natin. Without following this word, then hindi ko nga pwede i-claim that I am a Christian kung hindi ko naman sinusunod si Kristo sa magitan ng kanyang salita. Pwede po ba yun? We are claiming that we are Christian without really following the word. Malabo po yun. Napapainisip ko yan. Hindi ko na kung inaanto ko ano. Pero I'm sure naiintindihan niya ako dahil mulat na mulat yung kanyang mga mata. The purpose of the church is to make disciples.
In Matthew chapter 28, verse 18, sabi na, go and make disciple, go and make disciple. Kaya nga, sa church, at kung ma-realize ko po ito, doon na nag-focus yung ministry ko. Yung aking isip, yun ang why. Kasi, I've spent 6 years without really focusing on discipleship. Maraming naligtas, praise the Lord. Maraming na-edify, praise the Lord. Kaya lang, wala akong humayo. Wala akong naging bunga ng gusto para magturo sa iba. At ang purpose sa iyo, kapatid, ng Panginoon, that you can, one day you can share the Word of God. Number 1, sa iyong pamilya. Kung ikaw ay magulang, tatay ka, it is your responsibility to share the gospel to your children. Marami pong aktibo sa Korea, sa loob ng mga churches, but they're not active in sharing the Word of God in their family, especially kung sila ay nasa Pilipinas. Hindi po yan ang kalooban ng Diyos. Number 1, kung tatay ka at nanay ka dito ka sa Korea, kanina niyo pinapadala yung sweldo niyo? Para sa mga anak niyo, tama mo ba? Hindi niyo ginagamit sa iba para sa anak niyo. And that's a blessing of God. And the most important blessing of God that we receive here in today is the Word of God. Amen po ba? Yung salita ng Diyos. Kaya lang, hindi natin nakikita ito, hindi natin maipakitang mahalaga ito kasi hindi natin naipapasa na ituturo sa ating mga anak. Ang ating pong talata ngayon ay making disciple, raising disciple in the church. Ano ibig sabihin nito? We have 3 processes, 3 bagay po, 3 punto na gusto kong i-share na paano ang church ay magiging kalugod-lugod sa Diyos. Maraming church, kaya lang, they're not glorifying God. Kasi in the book of John, sabi ng Panginoon, bear much fruit so that my Father in heaven will be glorified. Yung pamumunga po natin, yung pagkakaroon natin ng disipulo, ay magkakaroon ng kapurihan sa ating Panginoon. Pwede po ba natin basahin sabay-sabay? And the things you have heard from me say in the presence of many witnesses, entrust reliable people who will also be qualified to teach others. Sa Tagalog po. Ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ituro mo rin sa mga tao mapagkakatiwalaan at may kakayahang magturo naman sa iba. Ang mga talatang ito ay sinulat ng Apostol Pablo para sa kanyang anak sa spiritual o yung spiritual child niya, si Timothy, isang batang manggagawa ng Panginoon. Meron siyang tagupiling. Ang tagupiling niya ganito, ang mga narinig mo, kanino? Sa akin, na tagapagturo mo, ama mo sa pananampalataya, ay ituro mo rin sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayahang magturo naman sa iba. This is a process of discipleship na dapat magawa ng church. Sino yung church? Tayo po. Hindi lang po yung pastor. Kundi ang bawat isa sa atin, we are accountable in doing these things. Bahagi po, katulong po kayo ng pastor, enabled to accomplish the purpose of God in this church. Tuloy po natin. The first thing na dapat po natin makita, how can this church really make disciple to accomplish the Great Commission of Christ? Number 1 po, importante na ikaw ay isang disipulo o na-disciple ka. You must be a disciple yourself. Hindi ka pwedeng magdisipulo kung hindi ka pa nadidisipulo. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng magturo kung hindi ka pa natuturuan. Tama po ba yan? Amen. Maraming tao gusto magturo, pero ayaw nila magpaturo. Hindi po pwede yun. The Great Commission was given by Jesus Christ to the disciple. Ano yung sabihin? Ang utos upang maggumawa ng mga disipulo ay ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga naturuan niya. Ano yung sabihin? Yung mga naturuan niya na sumusunod sa kanyang aral. Ang ituturo nito ay kung ano yung natutunan nila sa Panginoon. So, the reason why we are not producing disciple in the church kapag wala tayong nadi-disciple na mga membro ng iglesia, wala yung magtuturo sa iba. Hanggang dito na lang tayo lagi. Kaya sabi ni Pablo, ito yung preparation natin. The preparation is, there must be a discipleship in the church. And sabi rito, and what you heard from me in the presence of many witnesses. Sa konteksto po ni Apostol Pablo, discipleship,
And then, discipleship can be one-on-one, maybe 2 or 3 person, or maybe a group of person. Discipleship is more than just teaching. Tuloy po natin. Kung titignan po natin, merong proseso ng discipleship. Si Pablo hanggang sa mga sumusunod. The first generation is Paul. The second generation is Timothy, yung tinuruan niya. Ang sabi niya, Timothy, paghanap ka ng mga tao, tapat na mga tao na pwede mong turuan. The third generation and the fourth generation is the other people who are faithful also. If we will be applying that in this church, kung si Pastor Jerry po ang mag-disciple sa inyo, I believe nagsimula na kayo ng e-probe ninyo, and there are 8, 10, may disciple, kapatid? 12. Pero example po rito, dalawa, si Brother Bert at si Sister Cynthia, para sa mga babae at sa lalaki naman, isa si Brother Engel. Kung sila ay mag-disciple, matatapos na yung discipleship, then these people can teach other people. Bakit po? Because they were discipled by Pastor Jerry. Tama po ba yun? Kahit naman tayo, hindi tayo magpapaturo sa alam natin hindi naman nagpaturo sa iba. Tama ba yan? The reason why tayo ay magpapaturo sa kanila kasi alam natin sila ay naturuan ng ating pastor. How do we raise generation of disciples? Basahin po natin kung hindi po nababasa sa Malaya. Discipleship may occur in large groups, small groups, or one-on-one encounters, and in the use of these passages, Paul emphasizes a group setting. The question must be asked to ask ourselves constantly is, am I being obedient to the Lord's command to make disciples? In the famous passage often referred to as the Great Commission, know the steps, go, make disciples, baptize, and teach. Gano'ng karami po yung nabaptize na dito sa church? Ay sa Pilipinas na to. Dito sa church na to, yung mga nabaptize ko. 1, 2, marami pang hindi nabaptize. Praise the Lord. Bakit po? Kasi maraming candidate. Hindi po nakakalungkot yan. Ang ibig sabihin, maraming candidate for baptism. Maraming candidate for preaching the gospel at maunawaan niya yung kaligtasan. Nandun kayo simulang stage. Tama po ba yun? Naunawaan niyo po? Natu-surprise po ako. Bakit po? Kasi ang dami niya rito. Ako po bilang isang pastor, ako naniniwala ng accountability ko unang-una sa Diyos. Ipinagkatiwala ang taong nananalagi sa loob ng iglesia, ipinagkatiwala ng Diyos sa balikat ng pastor. Para anong purpose? So that the pastor can preach the gospel, so that you can understand the gospel, so that you can have faith in Jesus Christ, and that you may be saved. Hindi po kayo pwede maging disipulo hanggang hindi kayo ligtas. Kailangan masiguro na i-share ko sa inyo yung Word of God. Kailangan masiguro ko na naunawaan niyo yung kaligtasan ni Kristo, at kailangan ko matiyak na you can claim that I am saved in Christ. I have new life in Christ. Naunawaan po natin yun. Meron po accountability. Hindi po madali ang maging pastor. Alam niyo kung bakit? The pastor is accountable to every soul that is entrusted to him by God in His ministry. Hindi po madali yung pastor. Malit na ang binibigay ng church, kasi hindi kaya ng church, pero beyond that, merong malaking responsibility ang pastor sa inyo to share the gospel and to make sure ng purpose ng Diyos sa buhay niyo ay maganap. Ano po yun? Number 1, maligtas po tayong lahat. Amen po ba? Sino rito gusto maligtas? Taas ang kamay. Go to the church, listen and pray, Lord, I want to be saved. I want to learn about your salvation. Tuloy po natin, kapatid. Sabi rito, we cannot pass on something. Bakit kailangan natin mag-disciple? Bakit kailangan natin ma-disciple ng ating pastor? Number 1, because we cannot pass on something which we do not possess. Tama po ba? Hindi ko po pwedeng ibigay ang isang bagay na wala ako. Naunawaan po? Hindi ko pwedeng ibigay ang isang bagay na wala ako. And that is one, ano yung wala ako? How can I challenge someone about salvation kung ako hindi ko alam na ligtas ako? How can I share Jesus Christ to other people kung si Kristo naman pala wala sa akin? Naunawaan po natin yun. Kaya importante, kaya ay mga magulang anak, simba ka. Anak, punta ka rito. Napunta lang yung tatay, inom ng inom. Sugal ng sugal. Kung wala kang Kristo, walang mangyayari nun. Importante yun.
Sabi rito, Jesus gave the mandate of making disciple to His disciple. Ang inutusan po to make disciple. Who are the disciple? You are baptized, you accepted Jesus Christ, you are saved, you know that you are saved, you are baptized, and you are disciple. Inutos po sa atin yan, hindi lang po sa pastor, kundi sa lahat ng nakakilala sa Panginoon. The Lord Jesus Christ consider you as His follower. Tagasunod po tayo ng Panginoon. Kulig mo na. In verse, ang next stage po nito is yung, the first one is the past, and now is the present or the process. You must become a disciple. Ang sino mang natuto, kinakailangan naman niyang magturo sa iba. Ano yung sabihin po nito? Sabi ni Apostol Pablo, commit this to faithful men. Ano yung ikukumit? Yung mga narinig mo sa akin, yung mga natutunan mo sa akin, ay ituro mo rin naman kanino? Sa mga tapat na tao. Bakit po tapat? Bakit kinakailangan natin maghanap ng tapat? Ano yung ipagkakatiwala? Pag sinabi natin ipagkakatiwala, ano yung ipagkakatiwala natin? Yung mga bagay na mahalaga o hindi mahalaga? Yung mahalaga. Kasi kung walang halaga yan, kahit hindi mo ipagkatiwala, okay na. Kasi okay lang mawala. Okay lang masira. Okay lang na kahit ano mangyari dyan. Kasi walang value. Pag sinabi natin mahalaga, merong value. Yung mga anak po natin, kanino po natin pinagkatiwala? Sa mga taong mapagkakatiwalaan natin. Tama po ba? Kung meron kayong bahay, meron negosyo, meron mga anak, pamilya nyo, hindi nyo sila ipagkakatiwala sa mga taong alam nyo hindi sila mapagkakatiwalaan. Anong ibig sabihin na mapagkakatiwalaan? Sabi po rito, faithful, sa Greek po, ang word of faithful is pistos, is something, or as used by Paul, pistos is speaking of men who will prove themselves reliable, worthy of trust, and dependable in fulfilling the ministries that has been entrusted to them. Katulad po ngayon, wala po akong pastor. Kanina po itinagkatiwala ang gawain. Hindi ko po alam, alam niyo kung kanino. Ibig sabihin, malaki ang tiwala ng pastor sa tao nito, kaya ipinagkatiwala sa kanya. Kaya umalis ang pastor mula pa sa madala. And that is a great thing. Yun po isang mahirap, tama mo ba? Yung mapagkakatiwala ang tao. Kahit nga ikaw, kung mag-aasap ka ng asawa, importante, mapagkakatiwalaan mo rin. Tama mo ba? Hindi alam mo, hindi ka lolokohin. Lalo na ang gawain ng Diyos, lalo na ang salita ng Diyos. Maraming failure, maraming church. Marami silang pinapatayo dito sa harap. Minsan pinagdidig, pinagtuturo minsan, but they are not worthy. They are not faithful. They are not reliable. Bakit po? Kasi pagkabas naman nila ng church, hindi man nila ipinamumuhay kung ano yung pinuturo nila. Na hindi nila pinamumuhay kung ano yung sinasabi nila at nila pinapatutuhanan. Are they faithful? Are they reliable? Hindi. Makikinig po ba kayo sa isang taong hindi reliable? Pag umili kayo ng mga gamit, anong gamit ang binibili nyo? Branded or not? Branded. Why? Because you know that it can be trusted. Reliable yung mga bagay niyon. Pero kung nagtitipid ka, pwede nyo kahit anong pangalan. Kasi hindi ang hinahanap po naman ay basta meron ka ng maisot. But katulad ng salita ng Diyos, the Word of God is so precious that cannot be entrusted to those who are not faithful. And how can you become faithful? By obedience. Kung tapat po tayong sumusunod sa aral ng Diyos, we will become faithful to God. At magiging qualified po tayo na magturo ng salita ng Diyos. Ano yung faithful? Faithful, number one, faithful siya sa Diyos. Sa pumumuhay niya. When we say faithful to God, hindi lamang dito sa loob ng iglesia, kundi paglabas mo kapatid. Kasi ang relasyon natin sa Diyos, it's not only inside this church. Tama po ba? Paglabas mo, meron ka ba ng relasyon sa Diyos? Parang yung asawa. Yung asawa mo, tapat lang pagkatabi ka. Pag nasa loob ng bahay mo, pero paglabas mo, hindi na siya tapat. Hindi, matutuwa ka ba, ate? Tinatakpan niya yung ilog niya. Hindi siya matutuwa. Tama po ba? Ganun din ang Panginoon. Ang tanong po ba, ang Diyos ba nakikita ka lang pag nandito ka sa loob ng church? Kapatid, ang Diyos ba bulag na pag nasa labas ka na? Hindi. God sees you anywhere, everywhere, whatever we do. In darkness and in light, God sees us. Kaya kung iisipin natin ito, marireflect natin yung buhay natin. Am I living a life worthy to be called as a Christian? Tama ba?
Can I really claim that I am a Christian knowing that outside the church I am living in disobedience? Hindi ko pwede, tama mo ba yun? Pwede ba yung asawa mo lang sa loob ng bahay at katabi mo? Paglabas na, maraming ganyan dito, tama mo ba? O, binata po ako, saan? Dito. Sa Pilipinas, yung asawa. Hindi ko pwede. In Christian life, ganun din po tayo mga kapatid. If you say that you're a Christian here inside the church, please declare also your Christianity outside the church. Amen. If I say, I am a follower of Christ inside the church, ay paglabas, paglabas, hindi naman kayo magdi-declare na tagasunod kayo ni Kristo. The people who saw you, the people who sees your life, they will be the one declaring, He is a follower of Christ. At ang Diyos po ang napupurihan niya, hindi tayo. When we claim that we are a follower of Christ, it's not for our own glory, but for the glory of God. Pag sinabing kapatid, ang galing mo naman tumuto, ang galing mo kumanta, that's for the glory of God. Ang ganda mo kapatid ngayon, mukhang maganda yung alahas ko. It's a blessing of God. Glory to God. Purihin ng Diyos. Bakit ako nandito ngayon? For the glory of God. Purihin ng Diyos. We must be faithful to the Lord inside the church and outside the church because the Lordship of God in my life is in the church and also outside the church. Pangalawa, faithfulness is faithfulness to the Word of God. Pag sinabi natin faithful, sino po yung mga, alam ko, may mga kinasal dito, tama ko ba? Yung Kuya Ronald, nakita ko yung picture niya kinasal eh. May pangako ka ba sa kanya kapag nag-bow ba kayo nun sa, sayo sa kanya? Till death do us part, in sickness and in health. Salita po yun, tama ba? Salita yun eh. Inaasahan mo ba ate, anong naging sister? Mabel. Ate Mabel, inaasahan mo ba na siya'y magiging tapat sa mga salita niyang sinabi sa'yo? That's a vow. What is our vow to the Lord? When you say, Lord, I accept you as my Lord and Savior, I give you my life. Narinig ba ng Diyos yun? Yes, narinig ng Diyos yun. And until now, since that day until now, God is holding to the word that you have said to Him. That is a vow. Bakit? Kasi narinig mo rin yung sabi ng Diyos sa krus. Mahal kita anak, ganito kita kamahal. I love you so much like this. You heard that. And that's why you say, Lord, I love you also. I would like to accept your love. I love you also in return. Kaya pangako po ang Diyos sa atin, hindi po babaliin ng Diyos kung ano ang pangako niya. Amen po ba? Amen. My question is, how about your promise to God? Yung pangako mong Lord, ano yung kinanta natin kanina? Have it your way. Ang bigat po ng kanta na yun. Lord, have it your way. Ikaw na yung masunod sa akin. Ikaw na bahala sa iisipin ko, sa buhay ko, sa ministry ko, sa pamilya ko. Kung anong kalooban mo, yun ang maganap sa buhay ko. Have it your way. We must be faithful to the Word of God. Paglabas po natin, what do? Do we read the Bible? Do we study the Bible? Do we apply what the Word of God teaches us? Pag lumabas po tayo ng church, wala tayong natutunan, wala tayong i-apply. Then we cannot be faithful to God. But kapag punta mo rito, Lord, I pray, meron sana akong matutunan ngayon, speak to me, O God. So that kapag paglabas ko niyan, alam ko, meron akong i-apply sa sarili ko na pwedeng maging guide ng aking pamumuhay. Blessing po ang Word of God. Number 3 is that we must be faithful to the church. Anong faithful to the church? Katulad po ng ating mga anak. Kapag kayo merong anak na basagulero, drug pusher, o addict, nagiging karangalan po ba sila ng pamilya o hindi? Hindi, tama po. Hindi nagiging karangalan. Pero kung anak mo mabait, masunurin, matalino, nagiging karangalan sila ng kanilang pamilya. If you are a member of this church, if you are a believer of Christ, please don't forget that Christ, our God, accepted you in the family of God. Kung tinanggap mo na si Kristo sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas, sabi sa John 1 na binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Tinanggap tayo sa pamilya ng Diyos. Inampun tayo sa pamilya ng Diyos. Ano yung sabihin nito? Holy God, tinanggap niya yung isang katulad natin na makasalanan,
na punong-puno ng karumihan, nilinis tayo ng dugo ni Kristo, then we become a member of the family of God. Kaya, pag may nakitang Kristiyano at nagiinom, natutuwa kaya ang Diyos? Natutuwa kaya ang pamilya ng Diyos? Hindi po, tama mo ba? Please, ito yung isang bagay na dapat natin maintindihan mga kapatid. The church is your family. This is the family of God. Ano man ang gawin niyo sa labas, if you say that I belong to this family, ano man ang gawin niyo sa labas, it will reflect to the church, to this church. Kung gumagawa kayo ng mabuti, sumusunod kayo sa Panginoon, you're faithful to God outside, then mabuti yung church na kayo lang kami nabibilangan. Mabuti yung parang isang pamilya, mabuti yung pagpapalaki sa kanila ng kanilang mga magulang. Tama po ba? Pag-reflect sa magulang eh. Ganun din sa church po natin. Ang masakit po minsan, maraming churches na nandito sa Korea, they allowed. Okay, naniniwala ako, ang pintuan ng iglesia ay dapat bukas sa lahat ng tao. Kasi wala namang malinis talaga, wala namang perfecto. Kaya lang, if we do sa church natin, when we allow them to continue to live in sin, sometimes ay parang bata, ini-spoil natin. Mali na nga ginagawa ng bata eh. If you belong to a church, allow your pastor, allow your church to discipline you. Bakit po? Because discipline is a sign of love. Tama ba? Kung mahal niyo yung anak niyo, didisiplinahin niyo ang inyong mga anak. Ganun din ang Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos, God will discipline us. Kung hindi ka anak ng Diyos, huwag mo asahan, didisiplinahin ka. Tama mo ba yun? Yung anak ba ng kapitbahay mo, pwede mong paluin para disiplinahin? Hindi ko pwede. Pero salamat po tayo sa Panginoon. Whenever, kung anak po tayo, naniniwala tayo anak ng Diyos. And then, nagkamali tayo, may ginawa tayong magkakasala, at merong nangyari sa atin na hindi maganda. Baka tayo dinidisiplina ng Panginoon. Huwag tayo sumaanglo. Lalo na kung pastor natin, dinidisiplina tayo. Why? Because the pastor loves you. Mahal kayo ng pastor niyo. Mahal na mahal kayo ng pastor niyo. That's why they are giving their lives to you in the name of God. Pangalawang stage po natin is this, the product of discipleship. Kaya tayo. Who will be able to, letter A kapatid, who will be able to teach other also. Una, kailangan natin maging disipulo, matuto tayo. Pangalawa, kung tayo ay naturuan na importante na tayo ay may puso na magturo sa iba. Same po yung, parang ganito po. If you know that you are saved, what is the first thing that will happen to a person that is saved? I-share niya si Kristo sa ibang tao. Yan ang unang effect. Ang unang katotohanan na tayo ay nasa Panginoon at naligtas tayo, magkakaroon tayo ng boldness na magpahayag, mag-share ng salita ng Diyos. Hindi mo pwedeng magiging tabeme tayo, tahimik tayo ay. Kasi kung gano'n sabihin, hindi natin totoong na naranasan si Kristo sa buhay natin. Kaya naman, kung tayo ay naturuan na, obligasyon natin na tayo ay magturo din naman sa iba. Paano yun? Sabi rito ni Apostol Pablo, find men, faithful men, who will also able to teach others. Sabi rito, Timothy needs to find teachable men, willing to be taught by, faithful. Okay. Isa pa? Okay. What is the characteristic of those people, those who are faithful? They can be trusted to retain the standard of the sound words and guard it through the Holy Spirit who dwells in them, the treasure that has been entrusted to them. Bakit po natin kailangan mag-discipleship? Ito po, kapatid. Ang salita ng Diyos ay napakahalaga na kung saan, kung ikaw ay aatasang magturo, hindi ka po pwedeng magturo ng hindi na ituro sa'yo. Anong ibig sabihin po nun? Merong limitation, may rule of faith tayong pinatawag. Kaya importante na hindi tayo basta nagtuturo without really knowing kung ano ang ituturo natin.
Ano ibig sabihin ko na mawawalan tayo, maaari tayong magturo ng iba-ibang katuruan na malayo na sa Bible. Hindi na tawag na sound doctrine. Kapag hindi na tama sa Biblia yung tinuturo natin, kawawa po yung ating tuturuan kahit tayo. Why? Kasi mawawala ang ating tamang pundasyon ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Kaya, pangatlo po, we must become a discipler. Timothy needs to find teachable men willing to be taught by others. Anong ibig sabihin ito? Importante na yung mga taong nagdi-disciple ay handa silang matuto o turuan. What is the first problem of many people in the church kapag ayaw nilang magpaturo? Tama ba yan? Yan ang number one problema ng maraming tao sa church. Ayaw nilang magpaturo kahit sa pastor. Minsan mga yung pastor pa nga nila ang gusto nilang turuan. Hindi, pastor, kayo ito. Tama si Kuya. Totoo naman eh. Tao ba? Alam niyo po, mga kapatid, a pastor is called by God to lead you. And also, they're accountable to you. Huwag mo natin kaligtaan yun. Ang accountability is to follow the pastor because the pastor is anointed by God to lead you. But, kapatid, ito yung maganda. Hindi ka pwedeng pabayaan ng pastor kasi accountable. Ipagsusulit ka ng pastor sa Diyos. Balanse po ba? Balanse? Balanse. Hindi ka naman basta susunod sa pastor mo. Why? Kasi mananagot din siya sa iyo. Ang pananagutan mo, sumunod. Ang pananagutan ng pastor sa inyo ay makita kayong lumago sa pananampalataya ninyo. Number 2, men who are willing to be student first, then teachers. Number 2, willing to be taught by themselves. Men who do not wait for others to teach them, but study on their own. Pag-uwi po natin, sino po yung mga nagbabasa pa? Pinag-aaralan yung mensahe. Pwede ka naman, pastor po yan, natin na. Tawa siya. Mahalaga pong pinag-aaralan natin. Kung ano yung pinag-aaralan ano yung preaching ng pastor on Sunday, importante na pinag-aaralan natin. Bakit po? So that we can really understand everything. Why? Matutuwa po ang pastor niya pagbalik niyo sa isang linggo, may bago kayong tanong. Bakit po? Kasi alam niyo nag-aaral ka. Alam niyo pinag-aaralan. Pastor, hindi ko naintindihan to. Pwede ba? Bakit? Hindi rin po. Tuwang-tuwa po ang mga pastor sa ganyan. Sino po yung lumalapit sa pastor every Saturday or Sunday na? Pastor, hindi ko naintindihan yung sinasabi mo last week. Pwede ba? Pakipaliwanag mo. Marami po sa atin kasi hindi na yung salitaan ng Diyos ang ating reason of coming to church. Sometimes yung kaibigan na lang, yung katabi na lang natin minsan. Minsan yung ministry na lang ang dahilan kung bakit tayo bumabalik sa church. I would like to encourage you mga kapatid, the reason why you're coming back to church is because of the Word of God. Why? Because we are saved through hearing the Word of God. At patuloy tayong maliligtas kung tayo ay patuloy na nakikinig, nakakaunawa, at sumusunod ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Another thing, number 3, yung last part ng discipleship is that yung product, you must become a mentor. Importante na tayo ay lumalago. Una, naligtas tayo. Pangalawa, pinagtibay yung ating pananampalataya. Pangatlo, na-train tayo to become a leader of the church. And pang-apat, we can train other people also in the church. How do we know that there are discipleship in the church? Ganito po. Kung 6 months ka na rito, kung 1 year ka na sa church, and yet hindi ka pa makapagturo, makapag-share ng Word of God, there is no discipleship happening. Why? Because the purpose of discipleship is to teach other also. Naunawaan po natin yan. Hindi lang po ang pastor ang binigyan ng karapatang magturo. Lahat po tayo, importante magturo sa loob at sa labas ng iglesia. Saan po mas maraming tao? Sa loob o sa labas ng iglesia? Saan lugar mas kinahangailangan ng maraming tagapagturo? Sa loob, sa labas ng iglesia. Sino yung mga nagtuturo dapat? Yung mga nanggaling sa loob ng iglesia. Meron pong church ako nakikita. 1 year na. Tuwang-tuwa naman ako. Kasi 1 year na kami na nag-meet every Wednesday for the prayer meeting Bible study. Nakakatuwa po yun. Kaya wala akong makita na lumalabas sila para abutin yung mga taong wala pa sa Panginoon. Hindi po yun ang purpose ng Diyos sa church. Kaya nga, the first word of the Great Commission is, go! Lumabas tayo and we share. Alam niyo, mapalad po tayo. Bakit?
Kasi hindi natin kailangan pong lumayo na lumayo. Actually, sa inyong mga company, meron na mga tao na pwede natin share ng Word of God. Tama po ba? Meron na. Ang kailangan lang natin is to really understand, equipped na ba ako para magturo sa inyo? Nakakalungkot po minsan if you are not faithful to the Lord, we cannot share the Word of God outside the church. Why? Because we are not living the Word of God outside the church. Sino po makikinig sa atin sa labas kung ating pong buhay ay hindi tapat sa Diyos sa labas ng iglesia? Meron po ba? Walang makikinig. Wala pong makikinig. That is the challenge, kapatid. The reason why we are here today to listen to the Word of God so that God can transform us into a reliable and faithful followers of Christ. Amen po ba? Last po. Sabi rito, here is the end product of the process of discipleship. If done properly, pwede po natin basahin, if done properly, it will breed warriors for the faith, it will go forth to the battle for men's souls. They themselves will be involved in equipping others, and thus the process of spiritual reproduction and multiplication is set in motion. A process which has the potential to fulfill the first command ever given to man. What is the purpose of the church? Number one is spiritual reproduction. Hindi yung dumadami ng sa bilang. Ano yung sabihin ng reproduction? Bakit po ba pinagkaloob ng Diyos yung ang babae at lalaki maging mag-asawa? What purpose? For multiplication. For reproduction. Tama ba? Ano yung sabihin ng spiritual reproduction? Spiritual reproduction means people are being saved. Nagkakaroon sila ngayon nakapanganakan na muli saan? Sa Espiritu at sa salita ng Panginoon. This is the place where the spiritual reproduction, the church is a place where the spiritual reproduction should work. Ito yung bakit dito kasi ipinapahayag ng salita ng Diyos, and the Holy Spirit of God works to every individual who hears the Word of God. Tandaan po natin, kumikilos ang banal na Espiritu ng Diyos sa mga taong nakakarinig ng salita. Amen po ba? Without hearing the Word of God, mahihirapan tayo na maipanganak na muli ang isang tao sa Espiritu. That's why we need the Word of God, marinig natin ito, and then the Holy Spirit convicts us, makes us understand. And also, sabi rito, multiplication. Ano multiplication? Kung babalikan natin na, kung meron kayong pastor na nagtuturo, maybe after 6 months, 2 na, 10 na yung nagtuturo, and sa susunod na buwan, ay meron ng 20 o 20 na magtuturo. Sino yung tuturuan natin? Number 1, the reason why we are disciples so that we can share the Word of God to other people. That is to evangelize. Question is, mga kapatid, gano'ng karami dito yung merong personal evangelism ministry sa labas ng church? Yan po yung natin purpose. To sabi ng Panginoon sa Acts 1:8, you will be my witness. Ipahayag po natin ang salita ng Diyos. I-share po natin ang gospel. Be fruitful. Sabi po rito, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it. Genesis 1:28. This process also is the key to fulfilling the last command given to man before Christ's ascension. Go therefore and make disciples of all nations. Nung ma-realize ko ito, mga kapatid, na-realize ko rin kung ano yung pagkakamali ito for 6 years in the ministry. 8 years na po akong missionary dito sa Korea. Why? Nagawa ko po kasi makapag-gather from 200 to 300 people sa church, doon sa una kong sinimulan ng ministry. What is my failure? Hindi ako naghanda ng mga leaders. Do you think with 200, kaya ko mag-isa? Kaya ko harapin? Itong na mga tao, itong bilang nyo lang po, hindi kaya ng bisitahin lagi ng pastor. Tama po ba? Hindi na kaya ng pastor. Yun kayo lang. Yung oras nyo nga lang eh. Ang hirap hanapan ng oras ng pastor. Yung 200, 300, ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ng pangunahan ko. Kung una, tuwang-tuwa po ako. And then later on, I realized I made a mistake. Masyado akong eager in the ministry without really preparing the ministry for the people. Ibig sabihin, imagine niyo po, if there are 20 people who are saved, who are edified, who are equipped, and empowered by the pastor, and then 100 people, iginaglag ng Diyos. Tandaan po natin, it is God who adds people in the church. Hindi po tayo.
Tama po ba yan? The Lord adds to His church. Paano kung dagdagan ng Diyos ito ng 100, ng 200? Are we ready for that? Not yet. Why? We are not multiplying disciples in the church. We are not multiplying leaders and teachers of the church. Yan po ang gusto ng Diyos. God is not, hindi natutuwa ang Diyos kung maraming tao sa church lang. Because God is not a seeker of number. He is a seeker of a true follower of His Word. Question po, are you a true follower of Christ? This is my challenge, kapatid, sa oras na ito. Tuloy na po tayo kagulo. At meron tayong tinatawag na FAT. What kind of FAT? Hindi ko yung mataba. Yung FAT is an acronym of faithful, available, and teachable. These are the people who can be a disciple of Christ. Number 1, faithful sila. Tapat sila sa Panginoon. Number 2, available. May oras ka ba, kapatid? Kung wala kang oras, hindi ka matuturuan. Number 2, teachable ka ba? Ito yung pinakamahirap. Kasi maraming tao sa church, masyado ng matalino, mas matalino pa sa pastor. Alam niyo yung number 1 na qualification ng isang totoong Kristiyano? Humbleness, obedient, and submissive. If you are obedient, if you're submissive, you will be successful in your life as a Christian. Kahit sa inyong mga trabaho. That is a faithful person. And also, meron tayong cuts na tinatawag, committed, accountable, transparent, and servant. Committed, hindi yung committed ng utak, kundi, ano yung sa Tagalog yung committed? Walking in obedience with God. Accountable ay to authority na dependent. Hindi siya makasarili, hindi siya gumagawa ng sarili ng desisyon. Transparent, hinahayaan niyang makilala siya ng kanyang mentor. Number 4, servant looks for opportunity to serve, doesn't boss other people. O yan. Nasa po. I would like to share an illustration, mga kapatid, before we close. If a bakery does not produce baked goods, there is something radically wrong with it. Basahin po natin. By the same token, there is something radically wrong with the church that is not leading people to Christ and helping them to grow spiritually. The church must enable every believer of its congregation to win souls and make disciples. God never intended for the pastor to win all the souls and teach all the classes. Ano yung sabihin? Kung meron kayong nakita nakasign bakery, tapos bibili kayo tinapay, walang tinapay, anong gagawin niyo? May inis kayo, tama po ba? Halimbawa, yung mga dumadaan niya, nakita, SSCFM, tama ba? SSCFM, church. Tapos pagpasok dito, wala naman palang totoong Kristiyano. Mali-disappoint sila. Yes, mali-disappoint sila. Why? Because they are expecting God to be here. Paano nila malalaman nandito ang Diyos? Through each one of us who truly follow God. Do you want to feel the presence of God here? Be faithful, be available, and be teachable. Huwag tayo, alam niyo po yun po yung laging hinahanap ko sa church. Kapag sinabi kong church, pag inisip ko ng church, number 1, the presence of God must be there. Ano po ang silbi ng gathering natin? Ano po ang silbi ng church if the presence of God is not there? Sino wino-worship natin? Wala. Because worship is meant only to God. And therefore, we must feel the presence of God here in our place. Sabi ng Panginoon, 2, 3, nagkakatipon sa kanyang pangalan, ay nandun siya sa kanilang kaligtanan. I would like to encourage you. Let it be your prayer every time you come to church. Lord, allow us to feel your presence. Allow us to come into your presence. Alam niyo bakit? God can deny us into His presence. Hindi tayo basta-basta makapasok sa presensya ng Diyos unless God allow us to come into His presence. Through what? Acknowledge His holiness. Acknowledge what we have done in our life and let us know for Him. Okay? Basahin natin Matthew 28:18-20. This is the Great Commission of Christ. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations,
baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the end of the ages. The church is mandated to make disciples. It's not only a corporate, but it's also individual. Ano ibig sabihin, kapatid? Kahit ang church, kahit ang pastor nyo, hindi kayo inuutusang mag-iba.